Okay, so good day. So again, this is Engineer Rex, and for today's topic, we will be discuss about the short columns in reinforced concrete design. So here are some of the notations and symbols in short column that we have to discuss. So may mga common dito na ginagamit like gross area, yung mga centricity, balance sa centricity. So FC prime Fy, alam naman na natin yan. So yung mga nominal moment capacity pagdating sa column ay maiiba na. Okay, then PBN or the nominal balance load. Ayan yung medyo bago sa atin. Nominal axial compressive strength of the column. So pag minultiply natin siya sa strength reduction factor, magiging ultimate siya. And S, spacing of the stirrups. Yan yung medyo bago sa atin. And so on, no? So a column, so what is the definition of a column? Is a vertical structural element which is subjected to axial compressive forces with or without moments. So pag sinabi raw nating column, usually ang column kasi ay subjected siya sa compressive force, no? So nako-compress yung ating force diyan. Okay? So that is the short column. The definition of the column. So usually ay compression members siya. Compression members because of the compression forces dominate their behavior. Nangyayari rin na minsan ay tension force ang nag-a-act sa ating column, and madalas nangyayari yan kapag yung ating column ay subjected sa seismic load or sa lindol, no? Pwede siyang mahatak pa tension. Okay, they support vertical loads from the upper floor and transmit these loads to the lower floors and then to the foundation. So, yung mga bigat na dinadala ng beam at slab ay mapupunta sa kanya, or specifically sa beam lang. Tapos from that beam, i-transfer niya sa column, and that load will be transmit to the lower floors, or yung lower, mas mababang floor sa kanya. Kung nasa third floor ka, so sa second floor matatransmit yun. So here are the types of the columns. It can be classified as plain concrete pedestal. So plain concrete pedestal, this may be used if a height does not exceed 3 times the lateral dimension. So masasabi raw natin siyang plain concrete pedestal kapag yung ating dimension, so let's say 300 mm by 300 mm. Tapos 3 times 300 mm, so that is 900 mm. So kapag yung ating height ay hindi nag-exceed sa 900 mm na column, so for example ito ay 0.90 meters or 0.3 by 0.3, so that is a pedestal, plain concrete pedestal. Okay, then tied column naman siya if a column with main longitudinal bars are braced closely, spaced lateral ties. So merong mga spacing yung kanyang lateral ties. So parang sa mga column meron tayong mga lateral ties na tinatawag. Yung ganyan. Okay, spiral columns, a column in which the main longitudinal bars are enclosed within closely spaced helix or spiral. So these columns may contain structural steel sections or pipes with or without additional longitudinal reinforcement kapag composite. So
Pag sa spiral column naman, yan yung usually ang spiral column ay circular. So composite column ay nagko-compose siya ng steel sections and concrete, no? Kaya siya natawag na composite. Pag spiral column naman, yung ating reinforcement ay spiral, na in which mainly are closely within space helix or spiral. So naka-space siya by spiral, no? Kapag spiral column. Okay, then based on the position of the load on cross section, we can classify the column as actually loaded columns or eccentrically loaded columns. Pag sinabi nating actually loaded columns ay where the loads are assumed acting at the center of the column. So, kung meron tayong column, nag-a-act ngayon yung ating force doon sa mismong gitna ng poste. That is what we call the actually loaded. Okay? Pero kapag yung ating total force ay hindi na nag-a-act doon sa kanyang center, so mula sa center hanggang dito sa load na yan ay tinatawag na E or eccentricity. Kaya yan po ay tinatawag na eccentrically loaded columns, no? So pwedeng magkaroon ng bending about X, Y, or Z. So ito ay bending along one direction lang. So paano kung along X, along Y na yung kanyang eccentricity? Pwedeng magkaroon na siya ng eccentricity at X, then eccentricity at Y. No? Ganyan po yung mangyayari sa kanya. Then, based on the length of the column in relation to its lateral dimension, we can classify the column as short columns kapag yung failure ng ating concrete ay crushing. Nag-crush yung ating concrete or yielding of the steel bars under the full load capacity of column. So kapag yung column natin ay nag-crush, so let's say nag-expand kasi na-compress siya, so nagkaroon ng failure due to crushing or nagkaroon ng crushes dyan sa column, we can classify that as short column. Kapag long column naman, meron tayong tinatawag na wear buckling effect and slenderness ratio must be taken into consideration in the design, thus reducing the load capacity of the column relative to that of a short column. So dito kasi nagkakaroon na ng slenderness yung ating column. So kumbaga meron tayong long column, tapos subjected siya sa compression force, nagkakaroon na ng tinatawag na slenderness, or pag sa beam kasi ang tawag natin dyan ay deflection, no? Pero sa atin sa column, ito ay tinatawag na buckling, no? Buckling. Okay, so nagbabuckle or nagkakaroon na ng certain dimension ng displacement yung ating column. So that is what we call the buckling, or pagka nagkakaroon ng buckling, so that is a long column. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina, tied column. So usually pag rectangular yan, tapos spiral column is circular. Ito yung composite columns, meron siyang steel section, at the same time meron siyang concrete. It's a combination, no? Okay, pagka sa beam, ang tawag sa kanya ay stirrups, yung anilyo niya, no? Yung kunwari beam tayo, so yan yun. So ito yung stirrups.
Pag sa column naman, ito stirrups yan. Pag sa column naman, ang tawag natin sa mga yan ay hindi stirrups. This is a lateral ties. Lateral ties or tie. No? Yan po yung kinaibahan. Pagka sa column, lateral ties or ties. Pag sa beam naman, stirrups ang tawag natin. No? So, for the actual load capacity of the columns, we can classify the nominal load capacity P sub n. No? So, madali lang naman yung formula nitong P sub n. Ang P sub n ay parang formula lang rin ng ating beam. Diba? Sa beam natin, ang compression ng concrete ay equal sa 0.85 FC prime tapos AB, area ng concrete. Wherein, yung area ng concrete naman dito ay the area gross. Okay? So, dito ay area gross, ima-minus mo ngayon yung area ng steel. No? Kasi, kung sa beam ay hindi natin binabawas yung area ng steel dahil minimal lang, dito ay we have to neglect yung area ng steel doon sa ating compression members. Tapos, we have to add yung tinatawag na tension force na FYAST. Na? So, kung kailangan nating malaman yung ating ultimate load capacity, so that is PU, nagkakaroon pa ngayon siya. So, ito yung ating formula no, ng ating nominal. In case na ultimate naman, bukod sa kanyang reduction factor na phi, take note meron pa tayong 0.80. Okay? Ang ating reduction factor ay nagbabago, pero ito, yung 0.80 na nandiyan ay constant po yan, no? At take note na yung 0.80 ay applicable kapag tide column. Kapag spiral column naman at ultimate, mas mataas yung kanyang ultimate capacity. Nagkakaroon tayo ng multiplier na 0.85. Okay? Multiply by the reduction factor phi pa. Na? Okay. So, yan yung magiging formula kung ultimate. Ito ay nominal. At ito naman ay ultimate. No? So, again, ang ultimate ay magiging equal lang yung ultimate na yan pagka minultiply mo sa reduction factor yung nominal. No? So, in case na maka-encounter naman tayo ng steel column, no? Ayan. So, magiging ganito yung formula niyan. Pero, we can use that formula in the composite columns. Pero, magkakaroon lang ng properties sa FY at saka AS. No? So, for the strength reduction factor, ito po yun. Ang ating phi ay equal sa 0.65 kung yan ay tide column. 0.75 naman kapag spiral column. Okay? So, kung tide column, dahil tide column to, we can use this P as 0.65. And since this is a spiral, we can use the value of P as 0.75. Hindi to kagaya ng beam na merong transition controlled, merong compression controlled at saka tension controlled. Dito ay automatically yung value ng phi natin ay given na. So, yun lang po. And let's have an example regarding this topic. So, square tide column, 400 mm on each side is reinforced with 8-25 mm diameter bars. So, meron raw tayong 400 mm. Square tide column, so 400 mm by 400 mm. Then, meron raw siyang 8 na bakal. Pero hindi sinabi kung paano yung arrangement ng 8. So, we can assume
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pwedeng ganyan, no? So, with Fy 275 megapascal and Fc prime 22 megapascal, determine the ultimate axial load capacity of the column. So, to solve that problem, PU, so, kagaya ng sinabi natin, tide column. So, pagka tide column, ito yan, dito tayo papasok. So, kapag tide column, ito yung magagamitin nating formula. So, P times 0.8 times 0.85 Fc prime, and so on. So, ito yung formula na gagamitin natin, no? Wherein yung phi natin ay 0.65 kasi nga tide column siya. Ayan, no? Sinabi, kapag tide column 0.65 ang gagamitin. So, yan yung value na kukumputin natin. Dahil yung phi natin, substitute lang natin dito, which is 0.65 multiply by 0.8. Constant na tong 0.8, then 0.85 Fc prime, given yung Fc prime na 22 megapascal. Tapos area gross is 400 by 400 or 400 squared, no? Tapos ilan ba yung bakal ng 25 mm? 8, kaya 8 times pi over 4, 25 squared, no? Plus Fy, yung ating Fy ay 275 multiply by yung bilang ng bakal na 8, no? So, 8 pirasong pi over 4, 25 squared. So, the answer for this problem is 2079.214 kilonewton. Okay, for the next problem, design a square tide column to support an axial dead load of 500 kilonewton and an axial live load of 700. So, kapag sinabing axial dead load, so, ang symbol kasi sa bending moment ay M. Kapag sa shear naman minsan ay V. Kapag sa axial naman P. Axial. Paano ba natin masabing axial at saka shear? Pagka axial siya, kunwari ito yung ating beam, yung ating column. Axial siya kapag parallel doon sa ating member yung force. So this is P, no? At masasabi na mo naman shear siya kapag perpendicular yung force. So ito yung shear. Okay, ang bending moment naman is D, bending ng ating member. That is differently kapag tayo ay beam. Kapag sa beam kasi, we have the shear. Kung dito ay vertical siya, dito vertical din to pero naging shear na siya. Kasi ang shear natin ay perpendicular doon sa ating member. Wherein yung ating axial is parallel. Dito dapat yung force na yan. So ito yung ating axial. So, to compute for the ultimate load, so alam naman natin na based sa NSCP, that is 1.2 ng dead load plus 1.6 ng live load. So, given yung ating dead load na 500 kN, so substitute, tapos yung 700, substitute lang rin. Tapos, given ang Fc prime na 27.6 at yung ating Fy na 414 megapascal. So, dahil dito, sinabi niya, square tide column pa rin pala to. So, same pa rin yung formula natin, no? Yun nga lang, yung ating PU ay dito natin kukunin. So, nung kinompute natin yung 1.2 plus 1.6, so that is 1,720 kilonewton. Okay, for non-pre-stress column, area of longitudinal reinforcement shall be at least 0.01 area gross, but shall not exceed 0.08 area gross. Okay, so parang meron tayong minimum at minimum na
area gross, no? So, yung ibig sabihin yung bakal natin dapat hindi siya bababa sa 0.01 ng area gross. So, let's say, ang dimension natin ay 400 by 400. So, that is 160,000 square millimeter. Pag yan ay tinimes mo sa 0.01, the value will be the minimum na dapat ay area ng bakal. Okay? So, magiging ilan yun? 1,600 mm squared. Okay, then, bawal rin naman siyang mag-exceed sa 0.08 ng area gross. So, dito, since ito ay design problem, we have to assume that AST is 0.02. So, based sa design naman yan, ikaw bahala. No? If you assume 0.03, okay lang naman. So, based dyan, actual load capacity, gamitin natin yung formula na nandun kanina. So, phi times 0.8 yan, times 0.85 FC prime, area gross, minus area steel. Okay, then yung phi natin ay 0.65. So, substitute natin yung PU dito. San ba equal yung 1,700? San ba equal yung PU sa 1,720? Ngayon may times 3 tayo para ma-convert natin yung kilonewton into newton, no? Dapat kasi naka-newton tsaka naka-millimeter yung mga unit dyan para consistent, no? So, magkakaroon tayo ng multiplier na times 3 kasi para ma-convert siya sa newton. Tapos, multiply by 0.65, 0.8, yan. Okay? So, dito, hindi given yung area gross kasi hindi siya nagbigay ng dimension eh. So, dito, alamin natin yung area gross. So, this is area gross, the value of area gross. By sheep solve, we can solve that area gross is 105,775, no? Kung gusto, depende na sa iyo yan kung ano yung dimension ng column na gagamitin mo. Kung gusto mong gumamit ng square column, you took the square root of that, no? So, area gross lang naman yung tinatanong dito. Design square tiled column. Okay, so hindi ko pala nailagay yung dimension, no? So, depende kung ang gagawin nyo ay square tiled column, you took the square root of that. So, square root of, so kung, let's say, ang area gross natin ay square column, sabihin natin S squared. So, 10,105, I mean, 775.75 mm squared is equal to S squared. So, you took the square root of that. Then, yung S natin will give us 325.23 millimeters. Say, hindi naman tayo, pwede tayong mag-round up. Pero hindi pwedeng mag-round down, no? Mas safe kasi kapag round up tayo. So, say yung spacing natin ay 350 millimeter. Okay, so pwedeng yan. And if you're a designer, you can use also 325 millimeters na spacing. So, kumbaga, magkakaroon ka ng spacing na 350 or 325. So, for this problem, we use 350 millimeter. By 50, mas maganda ang rounding up natin by 50s, no? Ng millimeter.
So, we can use 350 mm. So, kung ito yung column natin, so, meron tayo dyang tied column. Ties. Lateral ties ng spacing ay 350. Ayan na. Sorry, hindi yan yung spacing pala. Dimension pala yan. So, 350 by 350. It's not a spacing. Sorry. Okay. S is the side ng ating column. Okay. So, for this topic naman ay we have to discuss yung tinatawag na plastic centroid na at saka geometric centroid. So nandito sa dulo yung discussion ko kasi ng plastic centroid. Ayan, the eccentricity of the column load is the distance of the load to the plastic centroid of the column. The plastic centroids represents the location of the resultant force. Location siya ng resultant force produced by the steel and the concrete. Ibig sabihin, ang plastic centroid, yun yung mismong point na kung saan ay magbabalance yung ating section due to the steel and the concrete. Pag geometric centroid kasi ay yun lang yung centroid ng ating column, no? So let's say 400 by 400. Ang geometric centroid niyan ay nandun lang sa gitna, no? Dito sa 200 pataas, tapos 200 pa kanan, no? But in plastic centroid, we can't say na nandiyan pa rin ang ating plastic centroid. Depende sa reinforcement natin. Pero kung ang reinforcement natin ay symmetrical lang rin, so symmetrical lang rin po yung ating plastic centroid, no? Okay. So, mag-solve muna tayo ng problem ng plastic centroid. Okay. So, dito sa problem natin na nandito, so, to comply with architectural requirements, a column in a non-sway frame is of T section as shown. Neglect the concrete area displaced by the steel. So, given po yung FC prime and FY. Clear concrete cover is 40 millimeters. Okay, so ito yung concrete cover na yan, no? 40. Determine the location of the geometric centroid of the section measured from the X and Y axis. So, nagbigay siya ng X axis at saka Y axis. So, yan na yung babasihan nating reference, no? So, determine the location of the geometric centroid of the section measured from the X and Y axis. So, para malaman natin yung geometric centroid, ibig sabihin pag geometric centroid, tatanggalin natin yung bakal. Ibig sabihin, we will be base the centroid based on the geometry. Okay? Ang ating X bar and Y bar ay malalaman natin yan by using Varignon's theorem, no? Varignon's theorem, ano sabi sa Varignon's theorem? Para makuha natin yung X bar at saka Y bar, so area total X bar is equal to summation ng AX. Individual area at individual centroid, no? Tapos area total Y bar is equal to summation ng AY. Okay. Kailan natin masasabi na kahit hindi na natin computin yung centroid ay alam na natin yung location niya, na nandun yung location niya sa mismong gitna, no? Masasabi natin yun pagka yung ating section ay symmetrical, no? Okay.
So, let's say itong point na to, itong y-axis, so, let's say dito ako naglagay ng y. Kahit dito ako maglagay ng y, we can say na symmetrical yan dito sa bandang to. Pero kung dito ako maglalagay ng x, di ba, pwede nating sabihin na symmetrical yung nasa taas dito sa nasa baba. Try nyong itiklop, ito yung axis of symmetry, no? Ilapat nyo. Kumbaga parang, let's say, imagine niyo na parang papel yan. Itiklop nyo sa papel na to. Kung ano yung area sa taas, yun din yung area sa baba. Yun yung tinatawag na symmetrical. At dahil dyan, kung symmetrical yan, ang y-bar natin dyan by inspection ay equal sa 0. So meaning, ang kailangan na lang natin computein dito ay yung x-bar. Okay? So you compute for area 1, 250 by 600, 250. Bakit naging 600? So ang area 1 na kinonsider po dito ay itong area 1 na nandito. At yung area 2 naman na i-consider ay ito. So you compute for area 1. So that is 250 multiply by 300 plus 150 plus 150. So ilan yun pagka inad natin? So 600. So this will give us 150,000. Then the area 2 is 350 by 300. 350 multiply by 300. O yan na yung ating area 2. So A1, A2, you can compute for A1, A2 the total area. So that is 255,000 na. 255,000. Okay, so applying the Barigno's theorem ng area total x bar is equal to summation AX. So that is area total x bar. Ilan ba yung ating area? Dalawa. So A1 x1 plus A2 x2. So from the value of area total. So tapos yung ating x bar. So yung ating A1 is 150,000 tapos x1 na 125 plus 105,000 times 425. So this will give us 248.529 millimeters. Okay? So meaning ang geometric centroid natin ay parang yung natutunan lang pala natin sa statics of rigid bodies na pag-compute ng centroid, no? So tatanggalin natin lahat ng bakal, then we compute for the centroid. That is what we call the geometric centroid. Pag sinabi naman nating plastic centroid, the plastic centroid ay i-consider na natin yung ating mga reinforcing bar. So dito, ang kino-consider mo na dito, concrete at saka steel bars. Okay? So dito, pag sinabi nating concrete, ang mga notation niyan yung mga C1. Okay. Gamit tayong ano. Yan yung mga C1, C2, no. Tapos yung tension bars na steel bars naman yan yung mga T1, T2 and so on. Okay. So to compute for the plastic centroid ay kasama pa rin ang concrete. So pagka concrete ang pag-uusapan natin, hahatiin natin yan sa dalawa. For the first one, we have this area as concrete one, no? Okay. Tapos ito namang pangalawa, this formula is for the concrete 2. Okay? So, ano bang formula pagka sa concrete? Ang formula po sa concrete, recall lang natin 0.85 FC prime multiply by area ng concrete. Parang sa beam lang rin yan, no? Ang sa beam kasi AB kasi yung area ng beam natin ay A times B, which is yun yung na-cover. So dito, ang area ng concrete ay depende sa area
na i-consider natin. Samantalang sa steel bars naman ay AS FY. Okay? So, from here, ay mako-compute natin yung C1, 0.85 FC prime area ng concrete. Saan equal ang area ng concrete? Yun yung A1 na na-compute natin kanina. 150,000. Okay? So, ito na yun. No? So, kung paano yung hatian doon sa geometric centroid, ganoon na rin yung ginamit natin dito sa plastic centroid. No? So, makukuha natin yung value ng C1. Tapos, sa C2 naman, 0.85 FC prime. So, given yung FC prime, no? 27. Ayun, 27.5. Tsaka 415 yung FY. So, yung ating A2 naman is itong area na to. Pero 'di ba yung area na nandyan, yan rin yung A2 dito. So 100 to 105,000 yung ating A2. Okay, mako-compute natin yung C2. So after nyan, ito na yung ating C1 at saka C2. I-plot natin siya ngayon, C1 at saka C2. Okay. Ipa-plot nyo yan based doon sa centroid ng 130 plus 60 at saka 60. Ilan ba yan? So, 192.50. So, ibig sabihin, located yan mula dito hanggang dito ay ilan po? 125. Kasi 250 eh. So, 125 to. Bakit 125, sir? Kalahati nung 250. Diba? Ang centroid ng rectangular or nung ating section na ganyan ay nasa gitna lang. So, yung 250 over 2, 125 na. Tapos yung C2 naman natin, saan located yan? So, ang C2 natin ay located yan doon sa 250. Ito yung 250 ah. Ipa-plus natin ngayon yung kalahati ng 350. Okay. Para bago yan, dapat alam natin yung mga location na yan, no? 425 ang C2. Ibig sabihin yung 425 na tinutukoy natin ay mula dito hanggang doon. 425. Okay? Ayan. So, after nating makompute yung mga compression, yung tension naman ang kukomputin natin. So, lahat ng bakal, okay, lahat po ng bakal dito sa portion na to, isang bilang tong bakal na to, no? Okay. So, parang magiging, ano to, no? Magiging isang buong force to. Okay. So, ang mangyari dito, AS1 FY. Tapos, lahat naman ng bakal na nandito, diba yan yung T1? T1 natin, magiging AS1 F1, FY, sorry. Ito namang lahat ng bakal na parallel dito, ang force naman na yan ay T2, or that is AS2 FY. Tapos itong lahat ng bakal naman na nandito, ito naman yung T3 or AS3 FY, no? So parang ano yan, minsanan, no, na force. So para mai-project natin yung T1, that is AS FY or FS, no? So ang ating FY ay 415, no? Dapat FY to eh, no? Ayan, FY yan, no? So, ilan bang bakal dito sa AS1? 4, no? So, 4 na pi over 4, 20 squared. Bakit 20 squared? So, naka-indicate dito yung kanyang bakal. Ayan, no? 6 na piraso raw na bakal sa compression bars. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung 6-20. Ito naman yung 4-28 na. Okay, so sa ano lang natin yan, input lang.
So, 4 na pirasong 20, 415. Tapos, 2 pirasong 20, 415. So, makakompute. Tapos, pagdating naman dito, pare-paras na 20 yan na. Pagdating naman dito, 4 na pirasong 28mm diameter. Ano? So, 28. So, ang total force niyan ay pagka sinum up mo yan lahat. Pag sinum mo yan, that is the total force. C ang ginamit ditong convention, or ang ginamit na notation, no? Para hindi ka malito, pwede mo namang pangalanan na C total. It's up to you. So, ang C total mo ay C1 plus C2 plus T1 plus T2 plus T3. So, pagka na-add nyo yan, so ito yung makukuha, 7,765. Then, apply na natin yung Barignon's theorem, na. So, ang T1 natin ay located sa 60. Automatic yan, 62. Kung nasa yung location ng bakal sa sentro, yun yung location ng T1. Tapos, ang ating T2 naman ay 60 plus 130, 190. Okay? Tapos, ito naman, yung location naman ng T3 natin ay ilan? That is 350 plus 250. Kaya diba 350 plus 250 yan? I-minus na lang natin yung 64. So, 536. Ayan, 536 ang ginamit, no? So, ito using Varignon's theorem. So, C x bar, ayan, plus C1 x1 plus C2 x2. Ayan. So, C1. Ang x1 natin dito, ang x1 natin ay isang equal sa 125. Ang x2 natin isang equal dito. Pag x2, yan yung 425. Ito yun ang 425. Ito yung 125. Yan yun. Tapos yung ating x3, xc1 na lang, xc2. Ito x ng t1 ay 60. Okay, paano naging 60? Yung location ng t1 na yan. Ang location naman ng t2 ay 190. X ng t2 190. Ayan. Tapos ang x naman ng t3 ay ito, 536. Basta mag-reference lang tayo kung nasan po yung x-axis at saka y-axis. Ibig sabihin yan yung pagbabasehan natin ng reference. So, applying Varignon's theorem, Cx bar is equal to summation ng lahat ng forces multiply by its centroid. So, C1 na 3506 times xC1, yan. C2 na 24, tapos times 425, ayan, 425. Tapos, 521, ayan yan, 521, tapos times 60, tapos 260, times 190, tapos 1022, multiply by 536. Okay, so, from that, solve natin yung x bar na 271.743 millimeters, no? So, bending moment induced by the factor load PU na 3,000 kN. So, ayan yung pangatlong tanong. Bending moment induced by the factor load PU acting along the x-axis at 400 mm from y-axis.
Okay, so from this problem, ang ating PU ay given, no? So, kapag given tayo ng PU at minultiply natin yan sa eccentricity, ito ay nakakilonewton kasi yung PU, tapos ito ay minsan nakamillimeter. So, magiging bending moment yan. So, since ultimate to, magiging ultimate na rin yung moment capacity. Okay? So, from that, we can say that the value of mu is PU times E. Mumultiply lang natin yung PU na to, itong PU value na 3,000, given naman yung eccentricity na 400 mm. So, dito tayo magmo-moment. So, bending moment yan. No? So, yung PU times yung perpendicular distance na 200. Ito ay ano to, no? Based sa plastic centroid. Ilan ba tong plastic centroid na to? Doon tayo magbabase sa plastic centroid. Ito ay 271.743. 271.743. Okay? Yan. Tapos meron raw tayong binigay na eccentricity. Mali itong drawing dito. Yung 400 mm ay ito. Okay? Ay, wait lang. At 400 mm. Sabi, acting along the x-axis. Tama lang to. Sorry. Ito ay 400 mm acting along the x-axis. So, ito yung x-axis. Tapos, from the y-axis. So, magsisimula ka raw sa y-axis. So, ito yung 400 mm. So, yung 400 mm na yan, tapos may 271.743. Ang eccentricity is the distance from the load to the plastic centroid, no? Ang plastic centroid natin ay nandito. Ito yung plastic centroid. Ito naman yung ating load. So, sabi dito, distance from the load to the plastic centroid, yan yung eccentricity. Ilan yung distance na yan ngayon? So, ang eccentricity natin is 400 minus 271. Okay, so, by solving this eccentricity, this will give us 128.257. So, kung ito ay naka millimeters. Okay. So, para maging kilonewton meter siya, yung eccentricity natin, gawin na nating meters. So, pag i-convert nyo yan sa meters, 0.128257. Okay. So, that is now the eccentricity. So, makakompute na natin yung ultimate moment capacity. Okay. So, here in this problem, meron rin tayong geometric centroid na tinatanong dito. Yan. So, it's up to you kung paano nyo na lang hahatiin yan. Pero in this problem ay nagbigay naman ng x and y. Ito. X. Tapos y axis na. So, ganito yung hati na ginawa dyan. So, determine the location of the geometric centroid on X. Yan. So, same procedure lang rin dun sa kanina. So, 280, 380. Kasi 280 by 380 yung ating A1. Ito yung ginawa niyang A1. Pero in this case, dito sa next problem na to, wala nang symmetrical. Kaya, yung ating x bar at saka y bar, kukumputin mo na siya talaga, no? Ayan. So, x1, tapos ito ay x2, a2. Okay.
Ito yung ating A2. So, yung A2 ay 350 by 230. 230 to eh. Ayan. So, compute the total area. So, 186,900. Then, solve yung X bar. Okay? So, ganun lang yun. Area 1, X1. Tapos, area 2, X2. Okay? So, sa Y bar naman, area 1, Y1. Pataas naman yung sukat, no? So, yung Y1 naman natin dito ay 380 over 2. At ang Y2 naman natin is 230 over 2. So, ito ay magiging 190. Tapos, ito ay magiging 115. Yan na. Okay? So, solve natin yung Y bar. Then, for the plastic centroid, ayan na. Ito is a combination na ng steel at saka concrete. Pero yung example dito sa una kanina ay along lang doon sa y-axis ang kinompute natin. Kasi ang ating plastic centroid ay, ano yung plastic centroid natin dito? Along vertical lang, no? Kung kunin mo man yung plastic centroid kasi sa vertical direction, nasa gitna lang rin siya. Since symmetrical din yung bakal eh. Yeah. So dito, ayan na yung ating A1, A2, yung ating Y1, Y2. So makakompute yung X bar, Y bar. So dito, mas-solve natin yung compression 1, 0.85 FC prime ng area ng concrete. Ayan, 0.85 FC prime ng area ng concrete din dito na. Ayan. So, same procedure lang dun sa kanina. Pero ito, ang ating area ng concrete ay, so kung ano yung ginamit mo sa geometric centroid, yun na rin gamitin mong hatian pagdating sa plastic centroid, pagdating sa concrete. So, 106,400, ayan na yan. Tapos, yung 80,500, gamitin natin. Tapos, yan na. So, here in this case, ay meron na tayong T1 at saka T2. Okay? So, from that ay given na masosolve na natin yung ating T1. Ang T1 natin ay 4 na bakal dito. Ito yung T1. Okay. Tapos ito naman yung ating T2. Same lang kanina, no? Tapos ito naman yung ating T3. Tapos meron tayong T4. Okay? So, substitute nyo lang yan. So, para makuha yung ating mga compression force dyan, ASFY lang naman yan. No? ASFY. FY yan ha. So, ASFY. Assume na yield muna lahat ng yan. No? Okay, so, lahat ng tension force ay ASFY. And, so, magkakatalo na lang dun sa distance ng force. So, kung 280 yan at nandito yung y-axis, ano yung kalahati ng 280? 140. Tapos mula dito, ang C2 naman natin ay 280 plus 350 over 2. Okay? So, yan. Tapos yung ating T1 ay 65 na. $455. Tapos yung ating T2 ay 150 plus 65. So, ilan yan? 215. Ayan, may mga bilog yan yung mga X distance nya. So, yung X3 natin ay plus 200, 415. Okay, paano naging 415? Yung 215, i-plus ko lang yung distance na 200. Kaya naging 415. Tapos, i-plus natin yung 150. Yun na yung T4 natin, 565. Okay? So, sum up the total force. So, makukuha 4,900. Tapos, yung ating X bar para ma-compute. Ayan. So,
Cx bar is equal to C1 x1. So ang x1 natin ay 140. Ito yung ating x1. xc1. Tapos yung ito 140 oh. Tapos yung ating T1 C2. Okay, C2 na 1436 multiply by x2, no. Yan yung ating x2 na 455. Tapos plus 521 0.504 times 65. Tapos plus 521 multiply by 215. Okay? Plus 260 multiply by 415 plus 260.7252 multiply by 565. So x bar na. So 217.463. So pagdating naman sa y bar, dahil hindi na siya located dun sa gitna, dito hindi na natin kailangan computing yung centroid dito sa unang problem kasi automatic yan, yung plastic centroid natin sa y-bar ay nandito lang rin sa gitna. Bakit? Symmetrical yung bakal dito sa taas at sa baba. So pagka 39 yung itiklop yan, no? Magiging same lang yung distance ng mga yan. No? Okay? So ganun lang. Tapos i-plot lang natin yung mga nandito. So area 1, ganun pa rin naman yung C1 at saka C2. 106 pa rin siya, tapos 80,500 pa rin naman. Tapos dito ASFY. So ang T1 natin ay ASFY. So dito naman pa horizontal naman yung bilang natin ng mga tension force, no? At yung ating C1 din ay pa-horizontal din. Ilan ba to? 280 by ilan yung total na yan? 380. Yan. Tapos yan, oh, meron tayong A1 na ito. Yung ating A2 ay 1436. Dahil yung ating C2 ay same lang naman. Ang magbabago lang dito yung mga Y1, Y2. Okay? So, yung Y ng C1 natin ay nasaan? So, 380 over 2 190. Bakit 380 over 2? Kasi yung kabuuan nito is 380. Okay? Tapos, yan, meron tayong C2. Ilan ba yung ating 230 to eh. So, kung 230, 380 minus 230, 150. May 150 na natira dito. Okay. C2. Sige, computein mo na yung mga force. So, dalawang bakal yung dito. Ito yung ating magiging T1. Tapos ito naman yung magiging T2. Dalawang bakal. Kaya dalawang bakal din to. Pagdating naman sa T3, ilang bakal na yan? 4. Kaya T3 is 4. Ito naman, 4 rin yung bakal. Ito naman ay T4. So lahat naman ay 20 mm diameter yung bakal, kaya pare-parehas na. So mako-compute nyo na yan. Then compute the total force na rin, 4,900. Okay. So parehas lang siya dun sa total C kanina, no? Pero yung division ng areas ay magkakaiba. So dito CY bar, C1Y1, YC1, tapos ayan, ito ay 190 kagaya ng sabi ko kanina. O yan, 190 nga na. Tapos yung C2 natin ay ang C2 natin, YC2, can be solved by mula dito sa taas. Saan ba tayo magre-reference?
dito tayo magre-reference pala sa x pataas na. So from that reference, that is 230 over 2. So that is 115 na. So kaya 115 rin yung nandito. Tapos T1 is y ng T1 ilan yung kabuuan? 380. I-minus na lang natin yung 65 na nandito. So that is 315. Okay? Tapos dito naman, so yung YT2 naman, yung 315 na na-compute natin kanina, i-minus natin yung 75. So ang lalabas ay ito 315, no? So 315 minus 75, 240. Itong kino-compute natin yung mga y distance, ha. So 240 yan, no? Tapos yan 240 na yan, i-minus ulit natin yung 75. So 165. 165. Tapos yung 165 na yan, minus natin yung so YT3, YT4. Minus lang natin yung 100. Bakit 100? Ito 100 yan, no? So magiging 65. So 65. So therefore mako-compute na natin yung y bar. Okay? So again, if you ask to compute for the factored moment, so MU, the factored load MU is 3,000 acting. So meron tayong 3,000 daw dyan. Tapos acting 350 millimeters from the y-axis. So mula dito, asan yung 350? Ang plastic centroid natin ay 161. Huh? Ito ay X bar. Ito ay X bar. Ito naman ay Y bar. So kung ang tinatanong, acting from the y-axis, mula daw dito sa y-axis, ang plastic centroid ay nandito. So therefore, kung mako-compute natin ay 350 ito. Ngayon, para masolve natin yung EX, so that is 350 minus yung X bar. Tapos, from the y-axis and 180 mm from the x-axis. Mula sa x-axis naman ay 180 raw. So, mula dito, 180. Ang ating y bar ay, so yung ating EY dito is 180 minus yung ating y bar. Y bar. Lolocate nyo lang yan, no? Para ma-compute nyo yan, then para ma-solve nyo yung MUX. So, P times EX. No? So, kung ultimate yan, yung UX, so ultimate din. So, mako-compute natin ito. 397 at saka 55.926. So, yun lang for today's video and thank you for watching. Again, this is Engineer Rex and see you sa next video tutorial pa para doon sa ating eccentrically loaded column. So thank you for watching. So the topic for today that we discuss is the definition of terms and the plastic centroids and the geometric centroids. So thank you.